The blessing of the Lord be with you. Amen. Praise the Lord. Welcome po at maging sa ating online service. Welcome po. Purihin ng Panginoon. Isang masayang umaga sa bawat isa. Isang pagpapala na muli tayo'y narito upang sambahin, kilalanin at patuloy na paglingkuran ng ating Panginoon. Purihin ng Diyos. Sa mga nakalipas na linggo, no, natalakay natin na yung breaking of the curse. No? Ma-break sa buhay natin yung mga curse na nagbablock ng pagpapala ng Diyos. Because the blessing of the Lord is with us. Amen? Do you believe that? Na ang pagpapala ng Diyos ay nasa atin. And we should be aware. No, we should be conscious na itong blessing ng Panginoon hindi lalampas sa atin, kundi mag-stay sa atin. Hindi ito mabablock, kundi ito ay patuloy na mag-flow abundantly sa buhay natin. But of course, as believers, we need to identify and to know, of course, and to break the curses, no, na meron pa sa buhay natin na hindi tayo aware. Na maging aware po tayo so that the blessing of God will continually flow in our lives. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, maraming mga tao na hindi sila naniniwala sa idea ng generational curses. Hindi sila naniniwala at hindi nila ito kinikilala. Kaya lang, na-acknowledge nila ito, naiintindihan nila ito, naunawaan nila ito, or unknowingly, sinasabi nila ang mga ganitong salita. Like father, like son. He is like his father. Or like mother, like daughter. She is like her mom. You see, kung ang talents, mga kapatid, yung gifts ay naipapasa, yung mga good traits, yung good looks, naipapasa. The same thing then do sa blood, no, na ipapasa kung ano man yung mga kasalanan na nagagawa ng ating mga ancestors. Maaaring ang mga magulang natin, biktima rin sila na napasahan sila ng mga negative traits o ng mga bagay na minsan na nagpapahirap sa buhay na kaya minsan magtataka ka bakit hindi umuusad, hindi nagkakaroon ng tinatawag na progress, no? Or kumbaga improvement sa buhay. You see, dahil yung iniquities, yung kasalanan ng ating ancestors, it goes to our genes. At ito ay tumatakbo sa ating bloodline. Kaya mapapansin yung mga doktor, pagka ikaw ay may mga symptoms, may mga nangyayari sa physical body mo, tinitingnan nila, tinitrace nila yung history mo di ba? Kung ano yung history ni nanay, kung ano yung history ni tatay, ano meron silang sakit na po pwedeng transfer. The same din in spiritual things, no? Na mayroong mga possible na transference. Kaya nga po, itong teaching about generational curse in the family, it is throughout the Bible. No, talagang maging aware tayo na pwedeng sabihin ng iba, alam ko na yan, pero tingnan mo, baka meron pa. Kasi talagang ang gusto ni Lord pagpalain ka Amen? Gustong-gusto ni Lord talagang umulad ka, sumagana ka, mag-prosper ka, mag-progress yung buhay mo. Kaya lang, let me ask you again this question. Meron bang history sa family mo na merong intense anger? Na para bang para sa pamilya mo, na parang laging merong galit na galit? No? Merong poot, merong hatred, o merong espiritu ng unforgiveness. O kaya nangyayari sa iyo o sa family mo yung natawag na depression. Yung parang talagang matindi yung kalungkutan. O kaya sa family nagkakaroon na tawag na paghihiwalay or divorce. Or ito matindi yung kahirapan. Alam niyo yung mga kapatid, itong mga bagay ito, tais ng Panginoon matanggal sa atin No? Talagang ikaw ay makaranas ng matinding pagpapala ng Diyos. Kaya ngayong umagang ito, isa sa mga curses, no, na kinakailangan na ito ay ma-break sa buhay natin, matanggal. Handa na po ba kayo? Alam ko meron ito At nangyayari ito na minsan suddenly, biglang nagkakaroon ng outburst. Ayan. So today, I will talk on this message about breaking the curse of anger. Ayan. I-break natin ito.
Itong sumpa ng galit, yung bang nagkatinginan lang, nagkasagian lang, ito ngayon ng viral di ba? Nagkasagian lang, nagbarilan na. Di ba? Ito yung nakikita natin sa panahon natin kasi merong galit na ito ay nananaig sa puso at buhay ng isang tao dahil ito'y maaring namana, naipasa. Kaya kung ikaw isang taong magagalitin, handa mo na sarili mo because we will repent. Kasi kapag hindi tayo nag-repent, hindi ito matatanggal sa buhay natin. At ako, isa rin ako sa biktima ng galit Kasi pwedeng namaan ako sa family. So, ano ba ang galit? What is anger? Anger is an intense emotional response often characterized by feeling of hostility, frustration, or displeasure. Ito po isang matinding emosyonal na reaksyon sa kadalasang may kaakibat na damdamin ng poot. Na kapag ka nagalit ka, meron itong poot. Meron itong pagkayamot. Ayan, frustration. Meron itong tinatawag na displeasure, pagkainis. Pag nagalit ka, inis ka sa taong yon. Ayaw mo siyang makita. Nangyari na ba yun sa inyo? Parang hindi di ba? Parang hindi parang hindi nangyayari yun Ayan. So, tandaan natin, anger often arises in response to perceived threats, injustices, or conflicts. Kumbaga, ang galit ay malimit na sumisilakbo kapag mayroong pagbabanta. Kapag napagbantaan ka, merong threats, meron kang nakitang kawalan ng katarungan. Ako, pagka nakakita ko ng kawalan ng katarungan, nagagalit ako Sabi ng Bible, pwede kang magalit, pero huwag kang magkasala. Kaya lang kapag ang galit na hindi na nakokontrol, ito'y nauuwi sa pagkakasala. Ito'y nauuwi sa pagkakasira ng relasyon. Ito'y umuuwi ito'y nangyayari doon sa pagsira ng relasyon, pagsira ng ugnayan, o worst nito ay yung pagpatay. Tandaan natin, ang galit na hindi nakokontrol, sumisira ito. Nagwawasak ito ng relasyon at ito ay meron tinatawag na regrettable action sa buhay natin. Yung bang magsisisi ka, bakit mo nagawa yun Di ba kapag ang isang tao na sa tindi ng galit niya, nakapanakit siya o nakapatay siya, tapos kapag in-interview siya, bakit mo nagawa yun? Then makikita mo parang inosente na siya, parang maamong tupa na siya. Pero nung galit na galit siya, hindi kayang ipinta yung mukha niya. Kasi kapag galit ang isang tao, nagiging pangit. Kaya wag nating sirain yung sarili natin kasi ikaw, ang creation ni Lord sa'yo, ang design ni Lord sa'yo, maging masaya ka Amen? Maging maganda ka Amen? Maging mapayapa yung buhay natin. Yun ang design ng Panginoon sa atin. So tingnan natin ngayong umaga, ano ba sinasabi ng Bible tungkol sa galit? Na itong galit na ito ay nagkikreate ng pagkasira ng relasyon at ito'y pumipigil doon sa pagpapala ng Diyos. Tingnan natin yon sa Genesis chapter 49. Ito yung pagkakataon sa Genesis 49 na si Jacob ay nagbigay na ng huling pananalita sa kanyang mga anak. Ito yung mangyayari sa kanilang kinabukasan. At nakita nga natin si Reuben, na nagsalita si Jacob tungkol kay Reuben. Si Reuben talagang dumanas ng matinding paghihirap at pagkaubos ng kanyang lahi. Until the day na si Moses, binrek niya yun And then he said, let Reuben live and not die. So yung word na curse pwede itong ma-break. So tingnan natin ngayon, kaya lang ito, matindi ito. Verse 5 ng Genesis chapter 49, tingnan natin. Sabi ni Jacob, si Simeon at Levi, magkapatid. Ang kanilang mga sandata ay mga kasangkapan ng karahasan. Si Simeon at si Levi ay mabangis, marahas. Verse 6, sa usapan ninyo, hindi ako sasali. Sabi ni Jacob, sa usapan ninyo, hindi ako sasali. Sa inyong gawain, hindi ako makikibahagi. Kasi kapag nagalit, agad pumapatay. Lumpo pati hayop. Pag nakatuwaan nilang hayop, talagang nalulumpo. Wala silang pagmamahal.
Kaya sabi sa kanila sa verse 7, kayo'y sumpain. No, bigat nito mga kapatid. Sabi sa kanila, kayo'y sumpain sa bangis at galit, kayo'y magkakawatak-watak sa buong lupain. Sa buong Israel ay pangangalatin. So tingnan po natin ito. Bakit sinabi ito ni Jacob sa kanyang dalawang anak? Bakit siya nag-pronounce ng curse kay Simeon at Levi? Tingnan natin yung background nun. Genesis chapter 34 verse 1. Ito yung background nung nangyari. Si Dina na anak ni Leah na ipinanganak nito kay Jacob ay lumabas upang tingnan ng mga babae ng lupain yon. Si Dina ay kapatid ni Simeon at ni Levi. Totoong kapatid doon kay Leah na nanay nila. Nang makita siya ni Shechem, na anak ni Hamor na Heveo or Hivites, na siyang pinuno sa lupain, kanyang kinuha siya at sa pilitang sinipingan, ni-rape nitong si Shechem, si Dina. Verse 3, at siya'y napalapit kay Dina na anak ni Jacob at kanyang inibigang dalaga at nangusap sa kanya na may pagmamahal. Verse 4, kaya si Shechem ay nagsalita sa kanyang amang si Hamor na sinasabi, kunin mo para sa akin ang dalagang ito upang maging asawa ko. Yun ang sabi niya sa tatay niya. Kunin mo ito, pero ni-rape niya na yung dalaga. Okay. Verse 5, purihin ang Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos. Ayan. Nabalitaan nga ni Jacob na pinagsamantalahan ni Shechem ang kanyang anak na si Dina. Alaman ni Jacob yon, alaman ni Jacob. Kaya lang kanyang mga anak nasa parang nag-aalaga ng kanilang mga hayop, kaya't nanatiling tahimik si Jacob. He held his peace hanggang sa sila'y dumating. Sabi ng verse 7, nang mabalitaan ito ng kanyang mga anak, galit na galit sila. Take note of the word, galit na galit sila nang mabalitaan ito. Sapagkat gumawa si Shechem ng kalapastanganan si Israel sa pamagitan ng pagsiping sa anak ni Jacob, sapagkat ang gayong bagay ay hindi karapat-dapat. So galit na galit itong mga anak ni Jacob, galit na galit ito si Simeon, si Levi na totoong kapatid ni Gina. In the English version, sabi niya, no, in the Amplified, Jacob's sons heard of it. When they came in from the field, they were deeply grieved. Malalim yung kanilang paghihinanakit. Malalim yung kanilang galit. For Shechem had done a disgraceful thing to Israel by lying with Jacob's daughter, for such a thing is not to be done. Hindi dapat ginawa yun eh. No? So talagang matindi yung galit nila kay Shechem sa mga Hivites. Tandaan natin mga kapatid, anger often arises in response to perceived threats. Ang galit, nag-a-arise yan kapag merong pagbabanta, merong injustices, merong kawalan ng katarungan, merong kasamaan na ginawa. Kaya lang, ang galit na kapag hindi na-control, ito ay sumisira at pumapatay. At magdadala ng pagsisisi sa bandang huli. Ito naging naramdaman ng mga anak ni Jacob. Now, tingnan natin sa verse 8. Ganito nangyari. Kaya nagsalita si Hamor sa kanila na sinasabi, ang puso ng aking anak na si Shechem ay nasasabik sa iyong anak. Kinag-usap yung parehong tatay. Kaya sabi niya, hinihiling ko sa inyo na ipagkaloob niyo siya sa kanya upang maging asawa niya. Magsipag-asawa kayo sa amin, ika niya sa verse 9. Ibigay niyo sa amin ang inyong mga anak na babae at ibibigay namin sa inyo ang aming mga anak na babae. Kayo'y maninirahan kasama namin at ang lupain ay magiging bukas sa inyo, mangangalakal kayo at magkakaroon kayo ng pag-aari dito. Yun yung na-offer ni Hamor sa kanila. At sa verse 11, sinabi ni Shechem sa ama ni Dina, kay Jacob, at sa kanyang mga kapatid, ang ganito, makatagpo sana ako ng biyaya sa inyong paningin at ang hingin nyo sa akin ay aking ibibigay, sabi niya. Humingi kayo sa akin ng kahit anong bigay kaya at regalo na nais ninyo. At aking ibibigay ayon sa sinabi niyo sa akin, subalit ibigay niyo sa akin ang dalaga upang maging asawa ko. Yun yung pakiusap ni Shechem. No? Ibigay si Dina sa kanya upang kanyang maging asawa. Dito sa talatang 13, nagsipagsagot na may pandaraya ang mga anak na lalaki ni Jacob kina Shechem at Hamor sa kanyang ama. Kasi matindi yung galit nila, kaya meron silang pandarayang naisip.
sapagkat pinagsamantalahan si Dina na kanilang kapatid. Sinabi nila sa kanila, hindi namin magagawang ibigay ang aming kapatid sa isang hindi tuli. Kasi sila ay mga circumcised na mga tao. So hindi kami po pwede makipag-isa sa inyo hanggat hindi kayo nagpapatuli. Sabi nila, sapagkat ito'y kahiyan namin. Talatang 15, sa ganitong paraan lamang kami papayag kung kayo'y magiging gaya namin, na ang lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin. Ayan, kasi hindi sila tuli eh. Uncircumcised sila, wala silang covenant sa Diyos eh. Yung mga tuli lamang merong covenant sa Diyos. Kaya sabi nila, hindi kami papayag na maging isang pamilya tayo unless na magpatuli kayo. Pagkatapos, ibibigay namin sa inyo ang aming mga anak na babae at makikisama kami sa inyong mga anak na babae at maninirahan kami sa inyo at magiging isang bayan. Sabi ng talatang 20, kaya't si Hamor at ang anak niyang si Sikem ay pumunta sa pintuang bayan ng kanilang lungsod at sila'y nakiusap sa mga tao, sa mga kalalakihan sa kanilang bayan na kanilang sinasabi. Talatang 21, ang mga taong ito'y mabuting makitungo sa atin. Sabi nila, kaya't hayaan natin silang manirahan sa lupain at mga lakal sila riyan sapagkat ang lupain ay sapat ang laki para sa kanila. Ipakasal natin ang ating mga anak sa kanilang mga anak na babae at ating ibigay sa kanilang ating mga anak na babae. Sa ganitong paraan lamang sila papayag na tumirang kasama natin, sabi nila, upang maging isang bayan na magpatuli. Ayan. Magpatuli ang lahat ng lalaki sa atin na gaya naman nila ng mga tuli. Verse 23, di ba magiging atin ang kanilang mga baka at ang kanilang mga pag-aari at ang lahat nilang hayop? Sumang-ayon lamang tayo sa kanila at sila ay mabubuhay na kasama natin. So iba rin ang kanilang thinking na kapag sila ay sumunod, nagpatuloy sila, kumbaga magiging kanila rin yung pag-aari nitong mga lahi ni Jacob. At talatang 24, sabi ng banal na kasulatan, pinakinggan si Hamor at si Sikem na kanyang anak ng lahat na lumabas sa pintuan ng kanyang lungsod kasi sila yung pinuno ng mga Hibeyo So pinakinggan sila, kaya't ang lahat ng lalaki na lumabas sa pintuan ng kanyang lungsod ay tinuli. Lahat ng kalalakihan tinuli. Talatang 25, sa ikatlong araw nang mahapdi pa ang mga sugat ng mga tinuli, alam natin yan. Di ba? Nangamatis na. Nang mahapdi at namamaga pa yung tinuli, ganito ang ginawa ng mga anak ni Jacob. Sina Simeon at Levi na mga kapatid ni Dina ay kumuha ng kanilang tabak dahil sa kanilang matinding galit at hinanakit, palihim na pumasok sa bayan at kanilang pinatay ang lahat ng mga lalaki. Hindi sila makapagtanggol kasi nangamatis, mahapdi. Di ba? Kaya lahat ng mga kalalakihan sila ay napatay. Talatang 26. Hindi ng galit nila. Kanilang pinatay si Hamor at si Sikem na kanyang anak sa pamamagitan ng tabak. Ito yung galit nila. Pumatay, pumuksa ng isang bayan. At kanilang kinuha si Dina sa bahay ni Sikem at nagsialis. Talatang 30, sinabi ni Jacob kina Simeon at Levi, ako'y inyong binagabag na gawin akong kasuklam-suklam sa mga nakatira sa lupain, sa mga Kananeo at sa mga Periseo. Ilan lamang ang aking tauhan, sila ay nagtitipon laban sa akin at ako'y kanilang sasalakayin at ang aking sambahayan ay pupuksain. So yun ang hinanakit ni Jacob. Kaya lang, ganito sinabi ng mga anak niya, ang aming pangkapatid, nagkaroon ng sigawan sa kanila Kaya matindi rin yung sinabi ng magkapatid Ang aming bang kapatid ay tutuloy na parang isang masamang babae. So nagkaroon ng sigawan sa kanila. Nagkaroon ng pagtatalo sa kanila. Ito yung background, yung dahilan kung bakit yung curse nanahan kay Simeon at kay Levi. Tingnan natin yung Genesis 49, verse 5. Sabi sa wikang Ingles, Simeon and Levi are brothers, instruments of cruelty. Sila ay mga magkapatid na sila'y instrumento ng karahasan. Yung galit nila naging marahas, yung galit nila naging mabangis. Sabi niya sa verse 6, let not my soul enter their counsel. Hindi ako sasama sa kanila. Hindi ko sila sasamahan. Ang aking karangalan, sabi niya, yung aking honor,
Let not my honor be united to their assembly. Hindi ko sila sasamahan. Sapagkat sa kanilang galit sila ay pumatay. At sa kanilang sariling kalooban, nilumpo nila ang mga baka. In verse 7, sabi ni Jacob, cursed be their anger. Sumpain ang kanilang galit. For it is fierce. Ito'y mabangis. Ito ay puno ng poot at puno ng karasan. And then Jacob said, I will divide them in Jacob and scatter them in Israel. Now mga kapatid, ang salitang cursed, alam natin sa Hebrew ay arar. Kapag isang tao nasa matinding galit, merong sumpa na dala ng kasalanan at napapailalim sa sumpa, ginagawang sumpa, nagiging sumpa. So nang sinumpa si Simeon at si Levi, sila'y napailalim sa sumpa ng pagkagalit, at ang sumpa ng pagkagalit ay nanahan sa kanila, sa kanilang buhay, at sila'y naging sumpa. Ito yung kanilang naging buhay. The word anger in Hebrew is kaas. It refers to a strong feeling of displeasure or hostility, typically in response to a perceived injustice or wrongdoing. So yung galit, ito ay strong feeling ito eh. Kaya lang kapag ang galit, hindi ito na-control, meron itong malaking kabayaran. Mga kapatid, kapag yung galit mo, nagalit ka, at hindi mo ito kinontrol, ito ay magkakaroon ng malaking kabayaran sa iyong buhay. Katulad nila. Nagkaroon ito ng malaking kabayaran sapagkat sinabi ni Jacob sa kanila, cursed be their anger, for it is fierce, and their wrath, for it is cruel. Sumpain ang kanilang galit sapagkat ito'y marahas, ito'y mabangis. Now when Jacob pronounced that word, I will divide them in Jacob and scatter them in Israel, the Bible history told us, sinabi ng banal na kasulatan na si Simeon muna, pag-usapan natin. Si Simeon ay naging part siya ng Judah, southern part. At si Simeon, hindi lamang siya naging bahagi, nagkalat sa lipi ni Judah, siya rin ay naging bahagi ng northern part ng Israel. And we know from history that the northern part, yung northern part ng Israel, kasama sila doon, yun yung tinatawag na 10 lost tribes of Israel. Yung 10 tribo, nagkalat yan sa iba't ibang panig ng mundo. Ito yung naging kahinatnan ng sinabi sa kanila. Ang natira lamang sa Israel ay ang Judah at ang Benjamin. They were scattered. Kumalat sila. Yun yung naging consequences ng kanilang uncontrolled anger. Now, tingnan natin yung resulta nito, yung consequences nito sa lahi ni Levi naman. Sa lahi ni Levi, may isang prominent leader na ang pangalan si Moses. We know Moses. Si Moses, siya po ay galing sa lahi ni Levi. Tingnan natin ang Numbers 26, verse 58 to 59. So since si Moses, siya ay nasa lahi ni Levi, tumatakbo sa kanyang bloodline yung curse of anger. Even though he was a man of God. But still, the curse runs to his bloodline. Numbers 26, verse 58 to 59. These are the families of the Levites, the family of the Libnites, the family of the Hebronites, the family of the Mahalites, the family of the Musites, and the family of the Korathites, and the Kohat begat Amram. Sila yung mga family ni Levites, sila yung mga Kohatites. Ano ibig sabihin ng Kohatites? Sila yung kumukuha ng tithes sa lahi ni Levi. Of course, that is reality naman. Diba? Lahi ni Levi, sila yung tagatanggap ng tithes ng offering. But verse 59, the name of Amram's wife was Jochebed, the daughter of Levi. Kasi para ma-preserve ang isang lahi, ang isang generation, sila yung mga third or fourth generation nila, o fifth generation, nagkakaroon ng marriage. And the name of Amram's wife was Jochebed, the daughter of Levi, who was born to Levi in Egypt. And to Amram, kay Amram, ipinanganak si Aaron, si Moses, at si Miriam. So si Moses, si Aaron, si Miriam, sila ay nasa lahi ni Levi.
Now, tingnan natin yung consequences ng anger na yun, nung sinabi ng tatay. Tingnan natin yun. What are the consequences of being cursed with anger? Ano ba yung kinahihinatnan? Ano ba yung maaring mangyari kapag isang tao mayroong sumpa ng galit na hindi na-break at hindi na-remove? Take note mga kapatid, si Moses, man of God. Pwedeng sa atin, tayo, naglilingkod sa Panginoon, no? Christian ka. At magtataka ka, bakit parang may mga something na parang ikaw madali kang magalit, madali kang mainis. No? Matagal ka na naglilingkod sa Panginoon, pero laging ganon. No? So what are the consequences of being cursed with anger? Number one, anger can cause delay in God's deliverance. Pagkatabi kang katabi mo, sabi mo sa kanya, ang galit ay nagdudulot ng pag-aantala ng pagliligtas ng Diyos. Kapag ikaw nagalit ka, kumbaga nadidelay yung pagkilos ng Diyos eh. Kasi galit ka eh, di ba? Pag galit ka, walang pwedeng kumausap sa'yo. Tama? Galit ako, huwag niyo akong kausapin. Parang ganun eh. Kaya naaantala yung pagkilos ng Panginoon. Kaya dapat natin i-control yung galit. Sabi mo sa katabi mo, i-control ng galit. Pwede kang magalit, pero huwag kang magkasala. At huwag kang lubugan ng araw sa iyong galit. Ito yung tanging verse na sinasabi ng asawa ko sa akin. Sinasabi niya, Joey, pag nagalit ka, huwag kang lubugan ng araw. Yun yung verse na panlaban niya sa akin. Anger can cause delay in God's deliverance. Lahat tayo nagagalit. Amen? Meron pa rito hindi nagagalit. Lahat tayo nagagalit. Pero ngayong umaga, tuturuan tayo ng Panginoon na yung galit makontrol natin. Bakit? Kasi yung galit natin nagdi-delay ng pagliligtas, ng pagpapala ng Diyos. Dinidelay nito, napipigil nito yung pagkilos ng Panginoon. It interferes the process of God's timeline for our blessing, for our deliverance. Tingnan natin yan. Exodus chapter 1, verse 8. At may bumangong isang bagong hari sa Ehipto na hindi kilala si Joseph. Sa panahon na yon, merong isang naging Pharaoh, naging hari sa Egypt, na hindi kilala si Joseph. Therefore, dahil hindi kilala si Joseph sa panahon, si Joseph kasi, as a background, pinagpala ng Diyos si Joseph eh. Parang yung ating kapatid na brother Joseph na pinagpala ng Panginoon. Mag-asawang Joseph at Joyce na pinagpala na talagang, merong isang Sam na biyaya ng Panginoon sa kanila. And of course, sila'y part ng church na talagang supportive, no? At may pagpapala sila sa inyo mamaya. Ayan. Purihin ng Panginoon. So si Joseph talagang bless siya ng Panginoon. Kaya lang, sa Egypt, merong isang hari na lumitaw na hindi kilala si Joseph. And verse 9, sinabi niya sa kanyang bayan, tingnan niyo ang sambayanan ng mga anak ni Israel ay mas marami at higit na mas malakas kaysa sa atin. Halika kayo, pakitunguhan natin sila ng may katusuhan. Baka sila'y dumami at mangyari na kapag nagkaroon ng digmaan, umanib sila sa ating mga kaaway, lumaban sa atin at umalis sa lupain. Kahit naglagay sila ng mga tagapangasiwa upang pahirapan sila sa kanilang mga sapilitang paggawa. Pinahirapan ng mga Egyptians ang mga Israelites. Kanilang ipinagtayo si Paraon ng mga lungsod ng Imbakan, ang Pitom at Rameses. Verse 13, malupit na pinapaglingkod ng mga Egyptians o ng mga Egyptyo, ang mga anak ni Israel, talagang pinagmalupitan sila. Alam natin, di ba, kapag ang anger nag-a-arise yan kapag merong threats, merong injustices, di ba? Kanilang pinapait ang kanilang buhay. Take note of this. Verse 14, kanilang pinapait, pinahirapan ang kanilang buhay sa pamagitan ng mahirap na paglilingkod. Ito yung ginawa ng mga Egyptians sa mga Israelites. At sa lahat ng kanilang gawain ay malupit silang, paulit-ulit yung salitang malupit. Malupit yung pamamahala sa kanila, malupit yung ginagawa sa kanila. At itong kalupitan na ito ang nag-udyok kay Moses upang magalit. Mag-arise yung galit, yung sumpa ng galit na sinabi ng ninuno niya
ay nag-aray sa kanya. Tingnan natin yan. Verse 11, nang binata na si Moses, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan. Alam natin kasi sa'yo ni Moses, di ba? Inampun siya ng anak ni Pharaoh, inalagaan siya, pinalaki siya, pinag-aral siya sa pinakamataas na paaralan sa Egypt. Naging matalino, naging matikas sa kanyang personality. Nang binata na si Moses, matikas na siya, magaling, mahusay magsalita, matalino. Nakita niya ang hirap na dinadanas ng kanyang mga kababayan na tinitiis ng mga ito dahil sa mabigat na gawain. Nakita pa niyang sinaktan ng isang Egyptio ang isang Hebrea. Nung nakita niya yun, talaga nag-arise yung galit sa kanya. Tumingin-tingin siya sa paligid, nang wala siyang makitang tao, pinatay niya ang isang Egyptians. Tinabunan niya ito ng buhangin. Tingnan mo, mga kapatid, ang galit kapag hindi na kontrol, pumapatay. Pinatay niya yung Egyptian na yun, tinabunan niya ito ng buhangin, at nagbalik siya kinabukasan, at nang nakita niyang dalawang Hebreyong nag-aaway, tinanong niya ang may kasalanan, bakit mo sinasaktan ng kapwa mo, Hebreya? Itong sinabi sa kanya talatang 14, sino nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mga siwa at tumatol sa amin? Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa Egyptio? Sabi sa kanya. Natakot si Moises nang marinig nito, at noon niya nabatid na may nakakita pala sa kanyang ginawa. Nakarating ang balita kay Paraon, kaya ibig niyang ipapatay si Moses, ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Midian. Think about this, mga kapatid. Si Moses nung panahon nito, hinog na siya para maging deliverer ng Israel. At the age of 40. Kasi ginagamit ng Panginoon mga kabataan para talagang maging deliverer, maging tagapagligtas ng kanyang bayan na inaapi. Kaya lang si Moses, na-delay yung pagkilos ng Panginoon. 40 years after, muli ang Panginoon nag-appear sa kanya, naghayag sa kanya. Kasi talagang ang kaapihan at paghihirap ng Israel ay umabot na roon sa flooring ng langit, doon mismo sa presence ng Panginoon. Kaya 40 years after, si Moses tinawag ng Panginoon para iligtas ang kanyang bayan. Na-delay ang deliverance, ang pagkilos ng Panginoon sa Israel 40 years after. Think about that. Alam niyo mga kapatid, ang galit nagdi-delay ng pagkilos ng Panginoon, ng pagpapala ng Panginoon. Kaya kung meron kang galit, talagang i-control mo yon. I-control mo yon para isuko mo sa Panginoon. Ialay mo sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako. Kung may sumpa sa pamilya ko ng galit, Lord, patawarin mo ako, patawarin mo kami, Panginoon. Kasi kapag may galit, sinisira nito ang relasyon. Kaya nasira yung relasyon ni Moses sa nagampun sa kanya, na anak ni Paraon, nasira yung kanyang relasyon sa kanyang pamilya, napalayo siya, napakalat siya doon sa Midian. 40 years after, tsaka siya muling ginamit ng Panginoon at the age of 80. Matanda na siya. But still, ginamit pa rin siya ng Panginoon. You know why? Because si Lord, hindi siya pumipili ng iba until na yung taong kanyang pinili ay maging handa na. 40 years after, naging handa na si Moses. Ginamit siya ng Panginoon. Ito ay naging consequences na delay ang pagkilos ng Panginoon. Pangalawang consequences. Anger can be a cause of displeasure. Tandaan natin ito mga kapatid. Ang galit ay nagiging dahilan ng pagkadismaya ng Diyos. Pag ikaw nagalit ka, nadidismaya ang Diyos sa'yo. See, God chose Moses to bring the people of Israel to the promised land. Nung nadala niya na, ginamit na si Moses ni Lord. After 40 years, nag-appear siya doon kay Pharaoh at nadala niya, nailabas niya ang Israel sa Egypt after 40 years. And then, after nung 40 years na yun, nasa wilderness sila, and God spoke to Moses. Sabi niya, dalhin mo sa aking bayan ang aking mga kautusan. Now, tingnan natin ngayong umaga muli, na nadismaya ang Panginoon sa kanya. I'm not saying to para makita natin na maging mababa ang tingin natin kay Moses. No, hindi. Pinapatunayan lang dito ng banal na kasulatan na kahit na gaano pa katindi ang pagkilos ng Diyos sa isang tao, pwedeng merong dahilan kung bakit
nadidismaya siya. But still, makikita pa rin natin yung habag ng Panginoon sa kanya. Exodus 31 verse 18. Pagkatapos na makapagsalita ang Diyos sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai, kanyang ibinigay kay Moses ang 2 tapyas ng tipan, yung covenant binigay sa kanya. Mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Daliri ng Diyos. Doon sa tapyas ng bato na yon, doon sa tablets of the covenant, daliri ng Diyos ang sumulat doon. Verse 15, si Moses ay bumaba sa bundok, dala ang 2 tapyas ng tipan sa kanyang mga kamay, mga tapyas na may sulat sa magkabilang panig niyon, sa isang panig at sa kabilang panig ay nakasulat ang mga yon, sulat ng Diyos. Verse 16, ang mga tapyas ay gawa ng Diyos. Take note of that. Yung tablets of the covenant, gawa ng Diyos. Mismong ang Diyos ang naghulma ng bato. Mismo ang Diyos ang sumulat sa bato na yan. Nakaukit sa tapyas ng mga bato yun yung sulat ng Diyos. Diyos mismo, ang banal na Diyos, ang makapangyarihang Diyos. Kaya lamang, sinabi ng talatang 11, nang makalapit na si Moses sa kampo at kanyang nakita ang guya, kasi ang Israel after ng 40 days na umakyat sa bundok ng Sinai at nakipag-usap sa Panginoon at ipinahayag ng Panginoon sa kanya yung mga kasulatan, yung tipan, pagbaba niya. Ang bayan ay sumasampa sa guya. Sumasamba sa ibang Diyos na malinaw na sinabi ng Panginoon sa Exodus chapter 20. Di ba? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Huwag kang gagawa ng sarili mong Diyos. Huwag kang sasamba sa Diyos na kahoy, sa Diyos na bato, sa Diyos na gawa ng tao. At sila gumawa ng guya na kanilang sinamba. Kaya makita mo riyan, ang galit ni Moses nag-alab. Matindi ang galit ni Moses. At sa tindi ng kanyang galit, no? He was deeply grieved and deeply angry with them. Ang kanyang ginawa, no? Kanyang binato ang mga tapyas na nasa kanyang kamay at binasag mga ito sa panan ng bundok. Papansin mo ang isang tao kapag meron siyang namana na galit, no? Wala na siyang pagpapahalaga doon sa bagay na mahalaga. Alam niyo yung tapyas ng bato na yun, mga kapatid, napakahalaga nun. Bakit? Kasi ang Diyos mismo ang umukit. Ang Diyos mismo ang nagsulat doon. Pagkatapos, ang ginawa ni Moses, hinagis niya, binato niya sa mga tao. Nakakita ka naman ng taong galit na hinawakan ng baso at basag. Sa tindi ng kanyang galit. Wala sa pamilya niya noon, di po ba? Sa amin lang meron. Walang exemption. Lahat tayo nagagalit. Minsan nagbabasag tayo, minsan nagwawala. Kapag ka nagwawala, nawawala na yung pagpapahalaga doon sa... Naalala ko yung kapatid ko binigyan siya ng magandang ano yung... ano tawag doon nung araw yung... ano siya yung instrumento na... Stereo, ayan. Kaset. Ang ganda nun, galing sa abroad. Galit siya. Alam, ang ganda-ganda nun. Nung nagalit siya, boom, pasag ang kaset, yung stereo, sa kanyang galit. Alam niyo, may mga tao kapag nagalit, wala nang pagpapahalaga kung ano yung value na kanyang binasag. Si Moses, hindi niya nakita yung value na ang Diyos ang nagtapyas, ang Diyos ang sumulat, sabi ng banal na kasulatan, sulat ng Diyos. Binasag niya. Kanyang kinuha ang guya na kanilang ginawa, sinunog sa apoy, giniling hanggang sa naging pulbos, isinaboy sa tubig, pinainom sa mga anak ni Israel. Moses was very angry. He lost control in front of the very ones he was supposed to be leading. Nagalit siya. At inihagis niya yung tablets of the covenant that God has personally written and given him. And he smashed them to pieces because of anger. Because of that curse of anger that runs through his bloodline. Now, tingnan natin sa Exodus 34 verse 1. Tingnan mo yung habag ng Panginoon sa kanya. Yung mercy ni Lord, purihin ng Panginoon. Sabi sa kanya, and the Lord said to Moses,
Cut 2 tablets of stone like the first ones, and I will write on these tablets the words that were on the first, take note the words on the first tablets which you broke. Sabi sa kanya, cut 2 tablets, tumabas ka na, ikaw na ngayon. Tumabas ka ng 2 tapyas na bato. Ang hirap nun. Wala namang gamit si Moses eh. Talagang sabi si Lord sa kanya, tumabas ka na. Tumabas ka ng 2 tapyas ng bato. And I will write, sabi niya, ako pa rin ang susulat. Ikaw lang ang tatabas. Ako susulat, doon sa tablets na yon, na una mong sinira. Na-dismaya si Lord sa kanya. You see, God loved Moses. Katulad natin. Alam nyo, pagsabi sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Amen? Kahit na marami tayong galit, marami tayong hinanakit sa buhay, marami tayong pinagdaanan, no? Maraming pagpapasensya sa atin ang mahal natin sa buhay, still, mahal ka ng Panginoon. Can we give God the praise? Tandaan natin sabi ng Kawikaan, Kabanatang 29, talatang 11, kung magalit ang mangmang ay walang pakundangan. Tinawag na mangmang ang isang taong magagalitin at walang pakundangan. Ngunit ang matalino'y nagpipigil na ang galit niya ay mahalata. Amen? In the English version, sabi diyan, a short-sighted fool always loses his temper. Short-sighted na mangmang fool always loses his temper and displays his anger. Kasi kapag ka nagagalit ka, kumbaga pinamamalita mo yung galit mo. Kinakalat mo yung galit mo. But the Bible says, but the wise man uses self-control and holds it back. Yung matalinong tao talagang pinipigil niya yung sarili niya. Tandaan natin yung consequences ng galit. Una, nagdi-delay ng pagkilos ng Diyos o ng pagpapala, ng deliverance ng Panginoon. Pangalawa, anger can be what? A displeasure in the eyes of God. And third, anger can lead to disqualification from God's promise. Ang galit pala ay pwedeng mag-disqualify sa'yo, mag-disqualify sa atin doon sa pangako ng Diyos. Pwede palang hindi maranasan ng isang tao ang pangako ng Diyos, ma-disqualify siya dahil sa galit. Tingnan natin yan. Mga Bilang, Kabanatang 20, talatang 1. Ang mga anak ni Israel, ang buong kapulungan ay dumating sa ilang ng Zin ng unang buwan at ang bayan ay nanatili sa Kadesh. Si Miriam ay namatay doon at nilibing doon. Kasi malimit sila magtalo rin ni Miriam. Kaya si Miriam na una, and then sumunod si Aaron, at pagkatapos si Moses. Tingnan natin dito. Walang tubig na mainom ang kapulungan at sila'y nagpulong laban kina Moises at Aaron. Ang bayan nagalit, nagbanta kay Moses at kay Aaron sapagkat walang tubig na mainom sa kanilang napuntahan, maging ang kanilang mga hayop hindi makainom ng tubig. Nakipag-away ang bayan kay Moises. Nakipag-away sila. Bakit? Bakit sila malimit makipag-away? Kasi nandun sa generation nila yung curse of anger. Kasi kapag isang tao merong sumpa ng galit sa kanya, malinis ang makipagtalo. Malimit makipag-argue. Kasi may sumpa ng galit eh. Malimit makipag-away. Kaya ito yung mundo natin ngayon eh. Ang mga tao punong-puno ng galit pagkatingin. Kaya nga minsan pag naglalakad ako, di ako tumitingin sa mata eh. Minsan yumuyo ko kasi baka tinginan mo lang maggagal. Ba't mo ako tinignan? Ang ganun eh. Di ba? O kaya nasagi, ba't mo ako sinagi? Di ba? Yung road rage sa kalsada, matindi. Kaya tayo talaga everyday ako nananalangin na sa Panginoon na, Lord, cover me with your holy blood, cover us with your holy blood, keep us away from evil people. Kanina lang, muntik na kami. Merong isang taong talagang parang galit na galit sa biglang inaarang kami. Napasigaw ako eh. Ano ba yan? Baga parang, siyempre, magugulat ka eh. Ganito ang mundo natin. Ang mga tao lagi nakikipag-away. Bakit? Kasi may sumpa ng galit. At nagsabi sila kay Moses, sabi na, sana, sabi nila, sana. Alam nyo, mga kapatid, huwag tayo magsalita ng mga negatibong salita. Kahit na sana pa yan. Kasi yung sana, mangyayari yan. Sabi na sana,
namatay na kami. Nang mamatay ang aming mga kapatid sa harap ng Panginoon. Sana, sabi nila. Kaya itong generation na ito, na dala ni Moses, hindi na sila nakarating sa promised land. Verse 4. Bakit nyo dinala ang kapulungan ng Panginoon sa ilang na ito upang kami at ang aming mga hayop ay mamatay dito? At bakit nyo kami pinaahon mula sa Ehipto upang dalhin kami sa masamang lugar nito? Hindi ito lugar na bukirin o ng igos o ng ubasan o ng mga granada at dito'y walang matubig na maiinom, sabi nila. At si Moses at si Aaron ay umalis sa harap ng kapulungan at nagtungo sa pintuan ng toldang tipanan at nagpatira pa. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagpakita sa kanila. At nagsalita ang Panginoon kay Moses at sabi, pakinggan natin mga kapatid, nagsalita ang Panginoon kay Moses, sabi ng Panginoon, kunin mo ang tungkod mo at tipunin ang kapulungan, kasi yung tungkod niya, ito yung symbol ng kanyang leadership, ng kanyang tungkod. Ikaw at ang kapatid mong si Aaron ay magsalita kayo. Sabi ni Lord, magsalita kayo. Sabi ni Lord, magsalita kayo sa bato sa harapan nila upang magbigay ito ng tubig. Sabi ni Lord, magsalita lang kayo, bumulong lang kayo. Sa gayon maglalabas ng tubig para sa kanila mula sa bato, gayon ka magbigay ng inumin para sa kapulungan at sa kanilang mga hayop. Talatang 9. Kinuha ni Moses ang tungkod sa harap ng Panginoon na gaya ng iniutos sa kanya. Kaya lang iba ginawa ni Moses. Sabi ng talatang 10, tinipon ni na Moses at Aaron ng kapulungan sa harap ng malaking bato at kanyang sinabi sa kanila, makinig kayo ngayon. Kasi Moses, puno na siya ng galit eh. Sabi niya, makinig kayo ngayon, mga mapagimagsik, mga rebelde. Siguro ganun yung boses niya, mga rebelde kayo, mga tinamahan kayo na magaling. Mga ganun siguro. Pinaparaphrase ko lang eh. Mapaghimagsik, mga rebelde. Ikukuha pa namin kayo ng tubig sa malaking batong ito. At tinaas ni Moses ang kanyang kamay. At ano ginawa ni Moses? 2 ulit na hinampas ng kanyang tungkod ang malaking bato. Take note sabi ni Lord sa kanya, magsalita ka lang. Lalabas siyang tubig. Ano ginawa ni Moses? Sinawakan niya ang kanyang tungkod at 2 beses niya out of anger. No? Sa tindi ng kanyang galit, 2 beses niyang hinampas yung bato. At yung bato, no, na kanyang hinampas ay naglabas ng tubig na sagana at uminom ang kapulungan ang kanilang mga hayop. Talagang lumabas ang matinding tubig. No? Kainom sila. Saganang tubig. Nagalit si Lord sa kanya. Sinabi ng Panginoon kina Moses at Aaron, hindi kayo sumampalataya sa akin upang ipakita ang aking kabanalan sa paningin ng mga anak ni Israel. Alam mo, nagalit si Lord. Bakit nagalit si Lord? Alam niyo, una, kasi nasayang maraming tubig. Ayaw ni Lord ng pagsasayang. Amen? Huwag kayong magsayang doon sa gripo na masyadong maraming tubig. Paalala lang mga kapatid, tag-init ngayon. Nagagalit si Lord sa pagsasayang. But higit sa lahat, nagalit si Lord sa kanila dahil hindi sumampalataya. At hindi nila ni-recognize ang Panginoon sa harapan ng bayan. You see, in the English version, it says, the Lord said to Moses and Aaron, because you did not believe me, and because you did not honor me as a holy before the Lord, you will not, take note of this word of God, you will not lead them into the land I will give them. That is the moment that Moses and the people of Israel, they were disqualified to receive the promise of God. Hindi sila nakapasok sa promised land. You see, God is patient. He is long-suffering. He is merciful. But I believe the day will come that He will say, enough is enough. Mga kapatid, sabi ni James 1 verse 20 in the Amplified Bible, he said the word, man's anger does not promote the righteousness God wishes and requires. Yung galit, hindi ito nagpo-produce, hindi ito nagpo-promote ng katuwiran ng Diyos. Kahit na sino pa tayo, kahit na mataas yung attainment natin sa paglilingkod sa Panginoon,
Kahit na ilang taon na tayo, pero kung ang galit na sa buhay pa rin natin, mag-ingat tayo kapatid, maaari kang ma-disqualify sa promise ng Panginoon. But of course, the Lord is so merciful. Hundreds of years ago, no, sa Matthew 17 verse 3, si Moses nakatungtong sa promised land nung kausap niya si Lord. If you will read Matthew 17, si Moses na bigyan ng pagkakataon na makarating sa promised land, nakausap niya ang Panginoon. Still the mercy of God. Can we give God the praise? Sabi ng awit, kabanatang 37, talatang 8, pakibasa ng malakas. Ready? Go! Iwasan mo ang pagkagalit at ang poot ay iyong talikdan. Huwag kang maghimutok, ito'y maghahatid lamang sa kasamaan. Amen? Pakisabi sa katabi mo, kapatid, tandaan mo yan. Amen? Tandaan natin yan. Iwasan ang pagkagalit. Ang poot iyong talikdan. Amen? Upang humaba ang buhay. Huwag makipag-alit, huwag makipag-away. Talikdan ang poot. Huwag kang maghimutok sa buhay. Maghahatid lamang ito ng kasamaan. In the English version, it says, refrain from anger. Amen? Refrain, iwasan mo, tumigil ka sa pagkagalit. Turn away from wrath. Umalis ka doon sa poot. Do not fret. Huwag kang maghimutok. It is only to evil. I have this question, again, sa bawat isa. Pati sa akin. Lahat tayo. Kasi ito yung pwedeng mag-block o mag-delay, no? Katulad ng una natin na yung consequences ng galit, nagdi-delay ng pagpapala ng Diyos eh. No? It can be a displeasure in the eyes of God, or it may be. It can disqualify us sa promise ng Panginoon. So I have this question. Ikaw ba yung taong laging nagagalit sa bawat sitwasyon na hindi nagpe-favor sa'yo? Ikaw ba yan? Are you someone who easily gets angry when a situation doesn't favor you? Sabi ng Proverbs 22, kausapin ko yung mga kalalakihan. Lahat ng kalalakihan magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. Sabi ng Bible sa mga kalalakihan, make no friendship with an angry man. Amen? Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin, sa lalaking magagalitin, and with a furious man, do not go. Huwag kang sumama. Bakit? Sabi diyan, lest you learn his ways. Maaring matutunan mo, maaring may pasa sa'yo, yung attitude. Sa wikang Tagalog, maganda. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin. Kaya nga sabi ni Jacob, hindi ako sasama sa inyo. Hindi ako makikisama sa inyo. Huwag kang sumama sa taong magagalitin sapagkat, huwag kang sasama sa taong bugnutin. Ayan. Magagalitin at bugnutin, huwag kang sasama. And I pray that the Lord will give us total freedom from this spirit of anger, from this curse of anger. Kasi baka matutunan mo ang kanyang mga lakad. Talatang 25. At ang kaluluwa mo ay mahulog sa bitag at mapahamak. Mga kalalakihan, iwasan ang galit. Kung ikaw ay nagalit, nakasakit, hingi tayo ng tawad sa Panginoon. Hingi rin tayo ng tawad sa taong nasaktan natin. Mga kababaihan, magsabi ng Amen. Kausapin naman ng Panginoon ng mga kababaihan. Proverbs 21 verse 19. Better to dwell in the wilderness than with a contentious and angry woman. Mas maganda sa Tagalog. Tingnan natin. Mas mabuti bang tumira sa ilang na lupain sa malayong lugar kaysa makasama ang babaeng at
patawarin tayo ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Gusto tayo ng Diyos na pagpalain. Gusto ng Diyos na pagpalain tayo, amen? Sumagana sa pagpapala ng Panginoon, no? Hindi sa palo. Kaya nga, sa amin, minsan mawawala kami. Kasi yung Speaker of the House is in charge. Sabi ng Bible, huwag makasama ang babaeng palaaway. Purihin ang Panginoon na makasama namin sa bahay ay mababait na at hindi na bugnutin. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon. Palapakan natin ng Diyos. Kasi mga kapatid, narinig natin salita ng Panginoon, Word of God ito para sa atin. Message to the Lord sa atin. Kasi nais ni Lord pagpalain tayo, guminhawa ka, gumanda ang buhay mo. Yung mga nagbablock, pumipigil sa pagpapala o pagkilos ng Diyos sa iyong buhay, ay matanggal. Kung sa iyong pamilya mayroong sumpa ng pagkagalit, hingin natin ang tawad sa Panginoon. Amen?